Upang mabuhay, kakailanganin ng batang lalaki ng isang pambihirang kakayahan. Sa mundong ito, ang katatagan ay pinananatili sa pamamagitan ng lalo pang pagpapalakas sa mga malalakas, at ang pinakamalalakas ay maaari ring kumain ng mas marami, kaya't tumataas ang kanilang espiritual na enerhiya. Ngunit may isang sundalo na nakatuklas ng mahiwagang kapangyarihan sa mundong ito. Sa gitna ng labanan, ipinaalam sa pinuno ng isang panig na mahusay ang pakikipaglaban ng kaliwang hanay at nagagawang ipagtanggol ang taniman. Ngunit ang kanang hanay ay napipilitang umatras. Sa gitna ng sona ng digmaan, buong tapang na nilalabanan ng mga tao ang pananakop ng dambuhalang mga primado na sumisira sa mga linya ng depensa. Isa sa mga tagapagtanggol ay si Kai, na nag-iisa laban sa isang kalahating tao at tumatawag ng saklolo sa kasama niyang si Manso. Ngunit napabagsak si Kai at naiwan siyang walang kalaban-laban habang pinalilibutan ng mga bagong kaaway ang batang mandirigma, habang si Manso ay napalipad ng isang malakas na hampas. Pauntik nang tamaan si Kai nang biglang umatake ang isang lalaki sa primado mula sa likod at iniligtas ang bata. Matapos iyon, ipinakilala ng mandirigmang ito ang sarili bilang si Alha, ang panganay na anak ni Malakbezin, at nagdiwang ang mga tao sa paligid sa pagdating ng kanilang Panginoon. Pagod na sa pananakop ng mga unggoy, inutusan ni Alha ang mga kalaban na masdan ang kapangyarihan ng Diyos ng lupa na nananahan sa kanya. Agad na lumitaw ang banal na selyo sa mukha ng Maharlika, isang patunay sa harap ng lahat na taglay niya ang basbas ng Diyos. Makalipas lamang ng ilang sandali, muling umatake ang mga unggoy, ngunit madaling pinutol ni Alha ang braso ng una at ang ulo ng pangalawa. Sa sarili nilang wika, inutusan ng isa sa mga primado ang kanyang mga kasamahan na umatras, habang siya mismo ay lumapit upang hamunin ang pinagpalang mandirigma ng mag-isa. Ang unggoy na ito ay naiiba sa iba pa dahil taglay rin niya ang isang banal na selyo na nagniningning sa kanyang mukha na sa teorya ay magpapantay sa laban. Tiwala sa sarili, sumugod ang kalahating tao ng buong bangis, ngunit ang bilis ni Alha ay walang kapantay. Gamit ang kanyang liksi, naiwasan ng lalaki ang isang malakas na hampas habang naghain siya ng isang napakalalim na hiwa sa kanyang kalaban. Tinapos ang laban ng mas mabilis kaysa inaasahan ng sinuman. Kaya naman, itinaas ng mga naninirahan sa nayon ng lag ang kanilang mga bandila at nagdiwang ng tagumpay, habang ang natitirang mga unggoy ay nagsitakas kasunod ng pagkamatay ng kanilang pinuno. Habang pinagmamasdan ang nakakatakot na kaguluhang iniwan sa larangan ng labanan, sinabi ni Manso kay Kai na nakaligtas na naman sila sa isa pang araw. Sa gitna ng lahat ng ito, kinuha ni Alha ang banal na bato mula sa pinuno ng kaaway upang kainin ito. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga kapanalig na gawin din ito sa mga bato ng iba pang patay na primado. Sa pag-inom ng sangkap, nabalutan ng Panginoon ang mapulang aura sa kanyang katawan. Biniyak ni Manso ang isang banal na bato at ibinahagi ito sa kanyang mga kasama. Bago makibahagi, nagpasalamat muna siya kay Inang Kalikasan at sa espiritu ng matapang na Diyos ng lupa na ipinamana sa kanila ng kanilang mga ninuno. Habang nilulunok ng mga sundalo ang sangkap, nararamdaman nila ang pagtaas ng kanilang espiritual na enerhiya. Dahil ang pagkain ng utak mula sa banal na bato ay nagpapalakas ng espiritual na enerhiya at nagpapalakas sa iyo, nais ni Kai na kumuha pa, ngunit binalaan siya ni Manso na hindi ito mangyayari dahil sila ay karaniwang mga sundalo lamang. Sa gitna nito, isang mandirigma ang nag-ulat sa Panginoon na ang iba pang mga bato ay ihahatid sa kastilyo. Isang mas matandang mandirigma na nagngangalang Master Basco ang nagsabi kina Manso at Kai na karamihan sa mga bagay na ito ay dapat mapunta sa mga tagapagdala ng basbas, gaya ni Lord Alha. Pagkatapos ng lahat, ang katatagan ay pinananatili sa pamamagitan ng lalo pang pagpapalakas sa mga malalakas. Ganoon ang takbo ng mundong ito. Sa pagkaunawang iyon, naghinagpis si Kai na ang mga karaniwang sundalo, gaya nila ay kailangang lumakas ng hindi umaasa sa ganoong kapaki-pakinabang na yaman. Kalaunan, sa isang handaan na dinaluhan ng mga taga-nayon, ipinahayag ng pinuno na ang mga lupain ng tao sa mga liblib na lugar, gaya ng sa kanila ay matagal nang inaatake ng mga kalahating tao. Subalit ang lag ay naipagtanggol salamat sa pagsisikap ng matatapang nitong mga mandirigma. Siya si Malakbezin at ipinagmamalaki niya ang bawat isa sa kanila. Sawing-sawa na sa mga talumpati, gusto na lamang ni Manso na kumain agad. At sa kabutihang palad, tinapos ni Molok ang talumpati sa isang maikling panalangin ng pasasalamat kay Inang Kalikasan.
Tuwang-tuwa, agad sinunggaban ni Manso ang pagkain, ngunit nahirapan sa isang bahagi ng putahe na napakatigas kagatin. Sa paligid niya, may isa pang sundalo sa mesa na gustong makakain ng kasing dami ng kanyang mga kasama. Saka may nagsabi sa kanya na kailangan lang niyang magtrabaho ng mas mabuti. Samantala, napansin ni Kai kung gaano kasuwerte si Manso na nakakakuha ng mas maraming pagkain kaysa sa kanya, at sumagot ang kaibigan na hindi siya naging pinuno ng unit ng walang dahilan. Dahil doon, nangako si Kai sa sarili na mag-e-ensayo siya hanggang sa mapagod at lalakas upang makakain siya ng mas karapat-dapat na pagkain. Tinupad niya ang pangako. Nag-ensayo ang batang mandirigma gamit ang kanyang sibat sa gitna ng gabi, ngunit nauwi ito sa pagkakahulog niya sa kanyang likod matapos magkamali ng hakbang. Walang duda, ang kaunting pagkain na natatanggap niya ay hindi sapat. Gaya ng sabi ng ating mga lola, ang bakanting sako ay hindi makatayo ng tuwid. Galit na sumigaw ang bata, humihingi ng kanin na bilog, saka dumating si Manso sa mismong sandaling iyon at nagtanong kung ano raw ba ang rice ball. Ipinaliwanag ng kaibigan na basta na lang pumasok iyon sa isipan niya at kahit hindi niya alam kung ano ito, sigurado siyang masarap iyon. Sumagot si Manso na minsan talaga'y parang nababaliw ang bata, na siyang sinang-ayunan naman ng bata kahit wala rin siyang ideya kung bakit. Sa huli, hiniling ni Kai sa kanyang kaibigan na tingnan ang mga libingan sa nayon na nakalaan para sa mga taong may pamilya, at pagkatapos ay ihambing ito sa mga libingan ng mga kagaya niya na walang magulang ni kapatid, mga sanga lamang at bato na tinakpan ng baging ang naroroon dahil wala namang nagluluksa para sa kanilang kamatayan. Kaya naniniwala ang bata na siya ay itinakdang makalimutan. Sa totoo lang, pakiramdam niya ay hindi siya kailanman nabuhay sa nayon, mula pa noong simula, at dahil dito, may pangangailangang hindi niya tanggapin ang realidad na ito. Kaya't magpapalakas siya hanggat kaya niya para mabuhay. Para mangyari iyon, kailangan niyang kainin ang kakaunting pagkaing mayroon at magsanay ng mas mahirap kaysa kaninuman, ngunit hindi sapat ang mga iyon. Upang mabuhay, kailangan ni Kai ng isang bagay na makatutulong sa kanyang manalo sa mga laban, isang kakayahang maaaring mag-angat sa kanyang katayuan sa ibang antas. Habang nakikinig sa bawat salita, lalo pang pinatibay ni Manso ang paniniwala niyang nabubuhay ang batang ito sa mundo ng pantasya. Samantala, nasa gitna ng pagtatalo si Olja at ang kanyang kapatid na si Jose. Ayon sa pinagpalang mandirigma, hindi inaasahan ng kanilang ama na gawin ng babae ang ginagawa niya, dahil ang mga babae sa tahanan ng baron ay hindi kailangang matutong lumaban. Sa pagsasabi nito, kinuha ni Olja ang baston mula sa kamay ng kanyang kapatid at naglakad palayo, habang si Jose ay nalungkot at inusal na sanay naging lalaki siya upang makatulong sa nayon. Samantala, nag-iensayo ang sundalo kasama ang isang pinuno ng unit na malinaw na nagpabatid sa kanya na hindi siya mananalo sa anumang laban kung patuloy siyang umaatras. Sa isang punto, tinamaan si Kai at muling napahiga sa kanyang likod, ngunit sa halip na bumagsak sa lupa, lumubog ang kanyang katawan sa isang mahiwagang dagat na nababalutan ng baga. Bigla na lamang, isang reaksyong elektrikal ang nagbigay kuryente sa kanyang lumulutang na katawan patungo sa isang modernong lungsod sa ibang mundo, habang ang kanyang kamay ay lumilikha ng isang patong ng kakaibang enerhiya. Nagising si Kai sa mismong sandaling iyon at nagsimulang maniwalang siya'y naging biktima ng isang salamangka. Iniisip ni Manso na baka nasira na naman ang tornilyo sa ulo ng kawawang bata dahil sa pagkakahampas, kaya humingi siya ng paumanhin, pero tumayo si Kai na may kakaibang kumpiyansa at may ngiti sa kanyang mukha. Mag-isa sa kanyang mga iniisip, pinagninilayan niyang muli siyang hinarap ng mga alaala ng mga bagay na hindi naman niya naranasan sa tunay na buhay. Minsan nakakakita siya ng mga di kilalang alaala na ni minsan ay hindi niya narinig, at sa pagkaalam niya, may ilang tao talaga na ganoon. Pero wala siyang lakas ng loob na sabihin ito kahit kanino, pati kay Manso. Sa totoo lang, ang mga alaala ring iyon ang nagpakilala kay Kai sa rice balls. Pero kahit ano pa man ang mga bisyong ito, mahiwaga man o may kinalaman sa mahika, wala naman talagang nababago sa buhay niya. Sa katunayan, ni minsan ay hindi pa nakakita si Kai ng mahika sa totoong buhay. Dahil para sa kanya, ang ganitong bagay ay umiiral lang sa mga kwentong bayan. Ngunit sa di maipaliwanag na dahilan, patuloy itong lumilitaw sa kanyang mga kakaibang bisyon. Ngayon, kung sakali mang magamit niya ang mahika sa isang labanan, tiyak na hindi iyon masama. Maya-maya rin ng gabing iyon, tumanggap ng mensahe si Molokbezin sa pamamagitan ng isa sa mga agilang sinanay ng nayon. Pagkapasok niya sa tahanan, kinausap niya si Olha tungkol sa isang pangkat ng mga orc na lumitaw sa kagubatan sa kanluran na nagpapahiwatig na ang laban ay magaganap malapit sa Villa Banya.
Ang seremonya ng alyansa ay nakatakda sa loob ng ilang araw, kaya kailangang magmadali ang Vilalag patungo roon. Kahapon mga unggoy, ngayon naman ang mga orc ang handang magdulot ng panibagong sakit ng ulo. Ikinadismaya ni Molok na wala ng oras ang mga sundalo para makapagpahinga, ngunit ipinaalala sa kanya ng anak na tungkulin ng isang sundalo ang magmartsa at ibuwis ang dugo upang ipagtanggol ang kanilang lupain ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, iginiit ng pinuno na ang lahat ng mga taga na yon ay mga anak ni Molok. Hindi makatulog, nagkomento si Kai sa kalokohang ideya ng paglikha ng apoy gamit lang ang kanyang kamay. Sa kama sa tabi niya, gustong maintindihan ni Manso kung ano na namang pinagdadaanan niya ngayon at ipinaliwanag ni Kai na iniisip lang niya ang isang bagay na parang panaginip na gising. Sabi ni Manso, baka hindi nga iyon panaginip dahil minsan may isang munghing manlalakbay na sa kabila ng kawalan ng liwanag at walang sindi ng apoy ay tinaas ang kanyang daliri at tumawag ng apoy at ginamit ito na parang ilaw. Namangha si Kai at nagtanong kung totoo nga ba iyon at sinabi ng kanyang kaibigan na isa lang iyong kwentong narinig niya noon. Kinabukasan, maagang umalis ang batang nangangarap mula sa dormitoryo at pinag-isipan ang mga narinig niya bago siya nakatulog. Marahil sa hindi maipaliwanag na dahilan, baka kaya rin niyang makalikha ng apoy mula sa kanyang mga daliri. Iyon ay kung ang bagay na ito na tinatawag na mahika ay gumagamit ng kapangyarihang mahika. Kung ganoon nga ito, sa pagkaalam ng lahat, ang kapangyarihang ito ay nakukuha sa pamamagitan ng pagkolekta ng mahiwagang enerhiya na umiiral sa mundo, at ang mundong ginagalawan ni Kai ay binubuo rin ng ganitong enerhiya. Ang espiritual na enerhiya ay nasa loob ng bawat tao at lumalakas tuwing sila'y kumakain ng mga banal na bato. Kung makakalap siya ng sapat na enerhiya, baka masorpresa ang batang lalaki sa isang bagay na pambihira. Upang subukan ang kanyang teorya, unang pumunta si Kai sa taniman sa likod ng dormitoryo at sinubukang tawagin ang apoy sa pamamagitan ng boses at pagtutok ng daliri, ngunit wala namang nangyari. Pagkatapos, hinawakan niya ang kanyang pulso gamit ang kabilang kamay at iniukol ang buong isipan sa kanyang daliri, ngunit tila hindi sapat ang simpleng pagnanais lamang. Ang tanong ngayon ay kung paano niya makakalap ang espiritual na enerhiya. Kung iisipin na ang enerhiyang ito ay malamang nasa kanyang dibdib, iniukol ni Kai ang isipan upang maramdaman ang bahaging iyon ng katawan at nakaramdam siya ng isang uri ng init sa lugar kung saan dapat naroroon ang kanyang banal na bato. Habang hinahayaan ang sarili na tangayin ng init na iyon, muling itinuro ni Kai ang daliri niya sa harapan upang subukang lumabas ang apoy. Ngunit sa lakas ng pilit na ginagawa niya, mas madali pang bumagsak ang kanyang puwitan. Samantala, isang legion ng mga orc ang nagmamarcha pakanluran, nag-iiwan ng bakas ng mga patay na tao sa kanilang daraanan hanggang sa marating ang paligid ng Vilalag. Agad namang nalaman ni Master Basco mula sa mensaheng ipinadala ng baron ng Villa Banya na minamatyagan ng kalabang uri ang kanilang galaw mula sa loob ng kagubatan. Sa isang pinagsamang kilos, nagsanib puwersa ang mga sundalo mula sa parehong nayon upang siyasatin ang kagubatan at nang makita ang mga orc na nagmamanman, isang pangkat ng mga taga-subaybay na tao ang sumugod sa kanila, kabilang sa batalyon sina Kai at Manso. Itinarak ni Manso ang kanyang sandata sa dibdib ng unang target at agad itong napabagsak. Sinusubukang panatilihin ni Kai ang kanyang balanse sa gitna ng duwelo, ngunit sa huli ay tinamaan siya ng isang kasamahang mula sa banya na itinapon papunta sa kanya. Dahan-dahang lumapit ang orc na responsable sa susunod niyang biktima, na nakabaon sa ilalim ng patay na sundalo at hindi makakilos. Ngunit sa mismong sandaling dapat na siyang patayin, nasagip si Kai ng maraming palaso na tumama sa halimaw. Galit na galit, inutusan ni Manso si Kai na tigilan na ang kalokohan habang nakakaramdam ang batang mandirigma ng matinding sakit sa kanyang binti. Samantala, si Lord Alha ay mabilis na gumapang sa pagitan ng mga puno sa gubat at itinulak ang ulo ng isang orc sa lupa kahit hindi man lang ginamit ang kanyang sandata. Kasabay nito, nagsitakbuhan ang iba pang higanting baboy na nakakita sa nangyari sa kanilang kasamahan at hinabol sila ni Alha. May isang sundalo na naisip ding habulin ang kaaway, ngunit pinigilan siya ng isang kasama na nagsabing wala rin namang silbi dahil hindi sila nakikita ng mga mata ng Panginoon. Napilitang buhatin ni Manso ang nasugatang kasama na humingi ng tawad sa abalang kanyang idinulot. Biglang may sundalong sumigaw na iniwan na ni Lord Alha ang lugar na ito sa mga sundalo, na siyang ikinagulat ng pinuno ng unit dahil mayroon pa ring mga orc sa labanan. Hiniling ni Kai sa kaibigan na iwan na lang siya roon. Pero syempre,
Tumanggi si Manso at binuhat ang binata pabalik sa base. Iniutos ni Master Basco sa natitirang mga unit na kumalat at tumakbo upang hindi sila kayang habulin lahat ng mga orc. Sa kasawiang palad ng batang sugatan, may isang orc na sumusunod sa kanila ni Manso. Dahan-dahan lamang ito upang mas lalo silang pagtawanan. Alam ni Kai na kung mananatili ang sitwasyon ay mamamatay silang dalawa roon, kaya hiniling niya kay Manso na iwan na siya. Pagkatapos ng lahat, gagawin din daw ni Manso ang parehong bagay kung baliktad ang sitwasyon. Nalulungkot sa masaklap na katotohanan, nangakong pupuniti ng kaalyado ang mga baging sa libingan ni Kai, saka tumakbo palayo. Sa huli, habang tumatakbo si Manso, bumalik si Kai sa pusod ng bagyo, kung saan ang kanyang mga kasama ay nagtatakbuhan at isa-isang napapatay ng mga kalabang kalahating tao. Samantala, ayaw pa ring mamatay ng binata, paulit-ulit niyang ipinapaalala ito sa sarili habang naglalaro ang mga alaala ng kanyang buhay sa harap ng kanyang mga mata. Maya-maya, huminto siya nang maramdaman ang presensya ng humahabol sa kanya at buong tapang na inutusan itong huwag nang magtago at humarap sa kanya. Bilang huling paraan, sinubukan ng tao na magpakas ng mahika mula sa kanyang daliri. Ngunit wala namang nangyari. Biglang lumipad ang isang itak papunta sa bata, hiniwa ang kanyang balikat, at nagdulot ng mahinang mga sulyap ng kidlat mula sa kanyang hintuturo. Ang orc na naghagis ng itak ay sumugod sa bata at mahigpit na sinakal ang kanyang leeg, ngunit patuloy pa ring tumatangging mamatay si Kai, ayaw niyang mamatay doon at maubos ang kanyang espiritual na enerhiya. Dahil dito, nagsimulang uminit ang dibdib ng bata ng matindi hanggang sa lumabas ang mas malalakas na sulyap ng apoy sa kanyang daliri. Itinutok ni Kai ang kanyang daliri sa kaaway at iniutos ang paglitaw ng mahikang apoy. At iyon nga ang nangyari. Isang patong ng apoy ang sumirit papunta sa mukha ng dambuhalang baboy na may matinding lakas, kaya napilitan ng halimaw na pakawalan ng tao. Sa huli sinubukang bumalik ng orc sa laban, ngunit bumagsak din sa kanyang mga sugat. Habang pinagmamasdan ang nangyari, na nananatiling mangha, nakaramdam si Kai ng pagmamataas sa sarili, kahit hindi pa rin niya makontrol ang apoy na bumabalot sa kanyang kamay at patuloy na sumusunog sa kanyang katawan. Sa ikinalulubha pa ng sitwasyon, bumagsak siya sa lupa nang hindi alam kung bakit. At ngayon ay nagsimulang dumaan ang lamig sa kanyang katawan. Parang hinuhugot ang kanyang buhay dahil sa labis na paggamit ng espiritual na enerhiya. Naisip ni Kai na baka mamatay na talaga siya roon, pero dahil nagawa naman niyang magsindi ng apoy, naisip niyang baka kaya rin niyang patayin ang apoy na naiwan sa kanyang daliri, marahil sa pamamagitan ng tubig. Bukod pa rito, naalala niya na ang espiritual na enerhiya ay dumadaloy gaya ng tubig at kailangan daw isara ang imahinatibong tarangkahan upang mapigil ang pagdaloy nito. At tila hindi pa iyon sapat, nakabangon ang orc at muling sumugod papunta sa bata. Sa harap ng matinding panganib ng kamatayan, isinara ni Kai ang mga tarangkahan ng kanyang isipan at pinatigil ang daloy ng tubig na sumusuporta sa apoy sa kanyang daliri. Gayunpaman, sa kabila ng kahinaan, binuhat ng baboy ang bata na hindi na makagalaw o makalaban pa. Kahit halos hindi na siya makakita dahil sa kanyang mga sugat, dinala ng orc ang kanyang biktima sa bangin upang patayin siya, gaya ng nararapat. Ngunit dahil mamamatay na rin naman siya, huminga si Kai ng malalim at hiniwa ang tiyan ng kanyang kalaban gamit ang kutsilyo. Sa kilos na ito, kapwa silang nahulog sa bangin at bumulusok pababa sa tubig sa ibaba.